Ayan, eto Jam Magno, sinupalpal. Eto patungkol pa din ho ito mga bossing ha, doon sa wine glass o we've had since the last president. Wait lang po, ganda ni Jam Magno, ano? Oh, ha? Oh. Ito po mga kababayan, patungkol pa din po, no? Doon sa sinasabi nilang ang ating First Lady sunog baga daw ho, mga bossing. Wala nang mga mai-content, no? Wala nang mapuna. Wala nang masabi na masama sa ating first couple. Sunog baga na lang. Etong napakaliit na pagkuha nung champagne ni Chis Escudero, gawan natin ng issue. Pakinggan ho natin. Supalpal ho silang lahat dito, mga kababayan. You want me to comment on the First Lady's behavior to the Senate President. You want to define our First Lady, the first one we've had since the last presidents, 3 to be exact. GMA had no First Lady. Okay. Aquino had no First Lady. Okay. PRRD had no First Lady. As busy... Oy, paano si Hanilet? Kasal ba yun? Ay, hindi, ano? Hindi ata kasal yun. Mahigit 200,000 ang pulis, may NBI, at di mahuli ang iisang tao. Mga bono na pulis, sabi ni Patricia Erich. Yan, mahuhuli na yan. Hindi pwedeng hindi mahuli yan. Madadakip yan, Hindi kasal. Kaya pala wala ding First Lady. Ang saklap naman itong magsalita si Jordan. Ang saklap magsalita ni Jordan, kabit yun. Kabit ba? Pag hindi kasal, tapos kasal pa si PRRD dun sa una niyang asawa, kabit nga. Kung kasal pa si PRRD dun sa una niyang asawa, tapos may kinakasama na, yun nga ang tawag dun, mga kababayan. Di ba? Pero kung divorce na, annulled na, live-in partner na ang tawag doon. Di ba? Tuloy natin, ha? Pindot. Busy, as active, as obvious, and as open to supporting the president as this one. And you're going to focus on a flute glass instead of what she's done for the country. Laughable. Pinagtatawanan kayo ni Jam Magno. Ano po? Nakita mo yung suporta ng ating First Lady, sa ating presidente. Talagang nakakibat yan dyan, mga kababayan, di ba? Nakita nyo yung mga nagiging proyekto ng First Lady. Tapos nakapokus, sabi ko na nga ba nakapokus itong mga ito. Saan po? Yung simpleng champagne glass, uminom, close naman yung dalawa. Tapos pinagtawanan nila, mga kababayan. Di ho ba? Pagka ganyan kayo, ibig sabihin, wala na lang kayong makita na ipansisira ho sa ating First Lady, mga kababayan. Kasi, kung meron talaga, lilabas nyo na yan. Yung kay Maharlika, walang kakwenta-kwenta. Ayun, wag ho kayong magtaka, mga bossing. Kapag etong si Maharlika, biglang inilabas na ulit ang date. No? Pag si Maharlika naglabas na ho ng date ulit niyan, para doon sa pulburon video, ibig sabihin, mga kababayan, bumabagsak na ho ang views. Bumabagsak na ang views. Hindi ho nila nakikita yung mga proyekto at yung pagsuporta ng ating First Lady sa ating Pangulo. Before she became First Lady, she had always been New York. And yet she's here in a third world country holding on to the fact that she is First Lady, a wife, a sister, a mother. And she's got to serve y'all. Ayan na. Kasi tinatawag nila, anjologs naman. Walang kaklas-klas si First Lady. Pero hindi nila alam, mga kababayan. Ayan. Pabalik-balik ng New York. Laging nasa New York. Pero hindi. Kailangan kong magstay dito sa Pilipinas. Kailangan kong suportahan ng ating presidente na aking asawa. Hindi nila yan maisip, mga bossing. Ang tawag pa nila, anjologs naman ng First Lady natin. Pero mga kababayan, silipin nyo tingnan nyo ho yung mga nagsasabi doon sa ating First Lady na wala daw hong kaklas-klas.
Tingnan nyo ho yung mga nagsasabi na si Mark Ramos, dugyot vlogger yan. Tingnan nyo ho yung mga mukha nila. Mga nanlilimahid ho, mga kababayan. Hindi man lang makuhang maligo bago mag-vlog. Parang nagpunas lang ng pawis, oh. Okay na yun. Di ba? Parang kahit hindi mo naaamoy sa camera, ang babantot. Tuloy. Ungrateful hicks. And now you have the audacity to ask me for an opinion. I don't have one. Because when I saw the video, I was like, aren't they friends? Don't friends do that for each other? And you involve Miss Hart in this stupidity? Don't. Tapos. Di ba, mga kababayan? Tapos. Tayo naman ho, mga bossing. Lalo na, yung mga DDS, kala mo naman, hindi sila nagiinuman. Akala mo naman, kanya-kanya sila lagi. Parang hindi pa ho mga napupunta doon sa talagang close friends. Minsan niya, kahit hindi close friends basta nabisita ka sa isang handaan, basta ang ikot, tagay. Okay na yan. Di ba? Eto pa ho kaya na magkaibigan. Sanggan dikit. Minsan, uy, kamusta ka na? Yung tipo ho bang mga ganon, mga kababayan? Kaya matatawa ka na lang dito sa mga ito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, na lahat, ultimo yung gatiting, bibigyan ho nila ng issue. Bakit? Pinipilit nilang pabagsakin Kaso hindi nila mapabagsak. Pinipilit nilang sirain sa mata ng taong bayan para lumipat sa kanila yung suporta, kaso hindi ho nila magawa. Mga bossing. Ibig sabihin, desperate move na ho itong mga ito, mga kababayan. Biruin mo, ako, nung nakita ko yon, sabi ko nga kay Jordan, bakit kasama sa topic yan? Wala, simpleng hiniram yung baso, uminom, tas ibinalik, tas iinom din si First Lady, iinom din si Cheese. Hindi nga daw malamig yung yung champagne. Kaya binalik. Di ba? Tsaka yung tipo bang sabi ni Cheese Escudero, ibang klase ka ha? Isang oras na yung nangyari doon sa loob, pero meron ka pang energy. Sabi ng First Lady, you bet? Kaya ko pang uminom. Sinip-sip yung inumin. Wala na, tapos na. Di ho ba? Kaya ho, kung sino man yung nag-uumpisa nitong kadyologsan na ito, ay naku, magbago na ho kayo. Pinagtatawanan lang ho kayo ng taong bayan. Yung mga maliliit na issue na hindi naman dapat na i-content, kino-content ninyo, magawan nyo lang ng paraan, magawan nyo lang ng ikasisira yung First Lady. Sino ba una? Si Hitad? Tapos may nakita pa ako sa kanyang content na hinarbat o ninenok yata kung ano mang alak na yon. Sabi ko, di ko na pinanood. Sabi ko, ano kaya nanakawin? Ano kaya kukuhanin? Yung mga ganyan, yung mga Moet, yung mga bugkliko, masarap yan. No? Tsaka yakang-yaka yan. Ako nga, yaka kong bilhin yun dito sa Cayman Islands, $80. 80 Caymanian dollars. Magkano yun? 80 times 70? 56. 5,600 pala. Ang mahal pala! Di na ako bibili nun. Mahal pala. Ay, nako, mga DDS. Ano kaya susunod ninyong issue? Sabi ni Joton ba yun? Espina. Mark, kakamping ako. Kaso kung si Sara din lang ang papalit kung matanggal nila si Marcos, tiisin na lang namin matapos ang termino ni PBBM. Ay, talagang ayaw kay Sara ngayon ng taong bayan, mga bossing.